Ate Michelle! May napapansin po ako sa librong ito. Parang may mali eh. Ha? Tignan ko nga. Oh, anong mali? 'Di ba sa index, dapat magkakasunod ang mga salita ayon sa alpabeto? Oh, oo nga, hindi sila magkakasunod. Kailangan nating ayusin. Ang unang titik ay titik A. Pero wala namang salita ang nagsisimula sa titik A. Ang susunod ay titik B. Babasagin. Nagsisimula ito sa titik B. Dapat ito ang pinakauna. Tama! Ang kasunod naman ay titik C. Pero wala namang nagsisimula sa titik C eh. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Titik I. Isa. Ang susunod ay salitang isa. J, K, L, M. Teka. May dalawang salita na nagsisimula sa titik M. Paano na yan? Madali lang yan. Kapag pareho ang mga titik, titingnan lang natin ang susunod na titik. Ang susunod na titik nila ay titik A. Magkapareho ulit. Oo nga no, Sige, tingnan naman natin ang susunod na titik. magkaiba na. Sa salitang mabigat, ang sumunod na titik ay B. Samantalang sa salitang maliit naman ay titik L. Kaya ang susunod na salita ay mabigat dahil mas nauuna ang titik B kesa sa titik L. Pagkatapos ng salitang mabigat ay maliit. At dahil isa na lang ang natira, alam na natin na itong pinakahuli. Mas nahuhuli kasi ang titik P kaysa sa iba pang mga titik sa listahan. May isa pa akong napansin. Ha? May mali ulit? Hindi. Ang lahat ng mga salita ay naglalarawan. Yung babasagin, mabigat, at maliit ay nagsasabi tungkol sa katangian ng bagay. Ang salitang isa, naglalarawan kung ilan ang bagay. Tapos yung salitang pula, naglalarawan naman sa kulay. Oo nga no, lahat sila. Pang-uri. Napansin nyo rin ba yon? Maraming salamat sa tulong nyo. Magkita-kita tayo muli. Paalam!